gumagawa ng masama. Tuwang-tuwa kapag ang kapatid ay nagwawala. Sa halip na may konting tapik, Brad, medyo iba na yata ang takbo natin hindi, sige ba? Isa ba? Yan. Okay, sa mga girl naman, alam na boyfriend pa yung isa, hayaan. Sige. Kapag boyfriend ka, secret naman natin. No? Secret daw. And then, tinutuloy lagi ang mga maling gawa. Yun yung ginawa ng kaaway na definition sa atin. Kaya minsan parang ang love sa atin, ganun-ganun na lang I love you. Parang naalala ko, sabi nga ni Mom, ang I love you mo, huwag mong ipamigay kung kanino. Remember, alam nyo, may nangyari sa amin ganyan, nagalit ang kanyang asawa. Kasi may I love you siyang iba. No? Kasi, sabi ng boy, ikaw lang ang pinagbibigyan ko ng I love you yan. Ikaw pala kung sino-sinong ina-I love you-han mo. Ang I love you nyo, doon nyo lang ibigay sa true love nyo. No? Doon lang. And then, bagaman gano'n ang ginawa ni Satanas na pagsira, sa definition, sa magandang definition ng Lord, pero ang maganda doon, lagi nating tingnan, lagi nating apanghawakan na ang true love ay nagmumula sa Diyos. At paano ba natin ito? Paano natin ito makikita o mararanasan? Okay. Number 1 po ay ano ang dapat natin gawin para makita ang totoong pag-ibig? We need to pray. Pray hard. Alam niyo, mahirap yan Kasi once na pumasok kayo sa isang sitwasyon na yan, ang hirap na lumabas. Maaaring ngayon sabihin nyo, ay di, sabihin lang yan. Kahit kung ilan-ilan ako, pero okay lang yun. No. Pag pumasok kayo dyan, kinakailangan na ito ay lagi nyong ipag-pray. Bakit kinakailangan ipag-pray? Para hindi kayo magkamali. Para hindi kayo nagkakamali. Para pag dumating ang panahon na kayo nagsasama na sa iisang bubong. Sabihin ko sa inyo, kahit gaano nyo kakilala ang partner nyo ngayon, pag kayo nasa isang bubong na, meron pa rin yung natatago. No? Gaano man kabait ang pinakikita sa inyo ngayon, no? O kahit mag-debate kayo, medyo pinong-pino yan, hindi na nyo kumain. Pag uwi nyo ng bahay, pag-isa na ang bahay na tinitirahan nyo, dahil makikita nyo, isang plato pala itong kumain. No? Doon makikita nyo kung ano galing meron. Pero kapag ito yung pinag-pray nyo, pray hard. May talaga pray hard, yung kinakailangan nyo. Lalo na yung may mga ages na dito, yung medyo maliit, hindi pa No? Pero huwag mo na kayo papasok sa isang relationship. Kinakailangan nyo ng matinding panalangin. No? Para hindi kayo magkamali. Dahil minsan, akala natin, kasi ang idea ng tao, akala niya ito, best na sa akin. Pero alam nyo ba, sa tingin nyo, best na yun. Pero iba pala yung inilalaan ng Diyos sa atin. Hindi lang best, kundi excellent. No? Anong kaaway ng best? Excellent. No? Kung tinitingnan nyo na ang inyong partner ngayon, eto na yung ideal girl ko, ideal boy ko. Medyo, tingnan nyo pang mabuti. Pag-aralan natin mabuti, no? Kasi iba ang gusto ng Diyos sa gusto natin. Okay? Ayan. Saglit lang po ako dahil alam po gusto nyo lang sumayaw. Number 2, true love waits. True love waits. Okay, sabi po doon, true love waits. Ayan. Bakit? Dahil alam natin na ang totoong pag-ibig makakapaghintayan. Hindi. Kapag alam mo, medyo meron ka lang yung hawak-hawak, hindi mo na mahintay yung araw ng bukas. Hindi mo na mahintay na muwi siya. No? Hindi na mahintay yung mga ganon. Sabi dito, alam niyo, pinatutunan kami Ewan ko lang kung tandaan, hindi ko na sabihin kung saan to. Pero sa leadership to. Sabi dito, number 1, the wrong action at wrong time leads to disaster. Alam mo yun? Kami na lang nakakaalam. No? Napakaganda sabi doon,
The wrong action at wrong time leads to disaster. Pagkawasak. Alam niyo, kapag mali ang action nyo at mali ang time nyo, napakalaking pagkawasak ang mangyayari. Alam niyo kung bakit? Katulad yan, halimbawa, ngayon, may mga friends kayo, may mga best friend pag sinasabi. Once na ang best friend, kasi minsan, ang mga boy, dinadaan nila nila sa mga friendship. No? Kalibitan doon nagmumula eh. Pero kapag kayo ay nasa wrong action, wrong time pa, alam niyo ba, even your friendship ay pwedeng masira. Pwedeng mawasak. No? Yung kapag hindi tama ang action nyo, ang time nyo, wrong timing talaga kayo, kahit yung hindi lang samahan, hindi nyo mag-friendship, maaaring yung girl na pwede supposed ba eh, liligawan mo, eh yung pala may crush doon sa dito mismo. Di parang, ang nasira naman yung mag-best friend. No? So kaya kinakailangan, kaya dito, sabi doon ay the wrong action at wrong time leads to disaster. Maging maingat po tayo. Maging maingat tayo sa ating mga action, no? Minsan, bagong-bago pa sa gawain. Kapag ka umaksyon na, mali ka sa action mo, mali pa yung time mo, naku, makita mo, maya-maya, yung baguhan na yon sa church, unti-unti nang nawawala. Nagkaroon ng pagkawasak. Ang supposed to be ay makakaroon ng magandang buhay. At ano, kapag nandun na kayo sa time na ganon, mali na yung inyong ginagawa, wrong timing na, eh kung kumagat pa, mas lalong mahirap. Sasabihin na lang nila, ay di mag-right perspective na po kami. Kasi nandun na yun eh. No. Kaya kinakailangan na tayo po ay nasa right action and right time. No? So kinakailangan ninyong pag-aralan kung ang mga bagay na ito, kapag ba ako ay pumasok sa isang relationship, kapag ba ako ay pumasok sa true love, ito ba ay hindi magiging disaster sa amin lahat. No? Kinakailangan hindi yan magiging disaster sa inyo. Hindi magwawasak na isang relasyon, hindi magwawasak ng isang Christian life na supposed to be, ay pwede pang lumago, pwede pang magamit ni Lord. Pero kapag pinasukan yan, aminin naman natin sa hindi, di ba? Kapag hindi kalooban ng Diyos, talagang sa simula pa lang. Sa simula pa lang medyo maganda. Wow, ano kami nito? Medyo parehas kami ng gusto, parehas kami ng ayaw, kakasundo kami. Pero alam nyo, may mga bagay na sa una parang happy. Siyempre ba naman, bago-bago, happy. Pero, huwag nating hintayin, huwag nating nasain yung panandaling ang saya. Ang kapalit naman ito ay habang buhay na pagdurusa. Huwag nating hangarin na mangyayari yun sa ating buhay. Number 2, the right action. Ayan, right action naman tayo ngayon. Okay, right action at the wrong time lead to resistance. Ayan. Sabi nga doon sa, di ba bita sabihin na matatanda, hindi ko lang perfect kasi sabi nila, yun daw, isang prutas, kung palagay natin mangga, kapag hinihilog sa pilit, yun ay maasim. No? Tama na siya ay hihinugin, subalit kapag pa wala pa sa right time, maasim yun. Ganun din sa atin. No? Kapag hindi pa, halimbawa, gumagawa kayo ay ngayon, right, maganda, no? Tama yung action mo, pero kapag hindi ito right time ng Panginoon, pwede, may paglaban pa eh, magre-resist pa yan sa'yo. Ano ka ba naman? Bakit ganyan? Di ba? Dumarating sa puntos na mag-struggle ka. Maraming struggle sa buhay mo. Kasi wala ka sa right time. Bagaman nasa right action ka, pero wala ka sa right time. Maraming struggle mangyayari sa'yo. So, bakit ba natin kailangan pang magkaroon tayo ng struggle? Pwede naman hindi. Diba? So, number 3. Ayan. Sabi dito, the wrong action at the right time is mistake again. No? Ito ay isang pagkakamali pa din.
Kasi tama, nandoon ka na nga sa right time, kaya lang, wrong action naman. Halimbawa, pag tayo ay, ayan, halimbawa, right time na eh, kasi 27 years old na. So, need na